laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Hello everyone, good evening po. Greetings from Vietnam. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa muling pagkakataon ay pinagkaloob po niya sa inyong lingkod na kahit po ako ay nandito ngayon ay magkakaroon po ako ng pagkakataong makapagbahagi sa inyo ng kanyang banal na salita. I would like to welcome all of you now dito po sa ating online ministry. Ito po ang Feasting on the Divine Verses. Mga kapatid, mga minamahal, I hope na sa humigit kumulang isang oras ay muli po ninyong sasamahan ng inyong lingkod at ako po ay talagang labis na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan. At nais ko po na magkaroon po ng special shout out sa aking pong mga kasama ngayon dito po sa Vietnam. So, we praise the Lord na talagang itong pagkakataong ito ay naging moment of sharing and bonding. At nagpapasalamat ako sa aking pong matalik na kaibigan, Pastor Kenneth Lagman, at siyempre pa si Ma'am Jonel. At nais ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito para batiin po at pasalamatan din sa kanilang kindness, sa kanilang love, ang mag-asawang Brother King James at si Sister Yula. Thank you so much. Talagang na-enjoy ko ang ating pagsasama-sama dito sa Vietnam. At masaya rin ako sapagkat sa katotohanan, ito'y magandang pagkakataon para sa aking pong break. But I praise the Lord sapagkat meron pa rin opportunity para po makapag-serve sa Kanya. At siyempre pa sa mga mahal na mga ka-feasting, ay makapag-ministeryo pong muli sa inyo. Nais ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito upang i-express ko rin po ang aking joy na nakita po kami in person ng ilan sa ating mga masugid na taga-subaybay. So, shout out kay Sister Nida Palma. Shout out sa iyo, Sister. At last, nakita na rin tayo. Ganon din po, nais kong i-shout out si Sister Gail Alarcon at ganun din po si Sister Geraldine. Ayan so talagang special shoutout ito para sa inyo. And thank you for always supporting this online ministry at encouragement for me to know na nai-encourage kayo at lalo kayong nagiging mapagmahal sa Diyos at sa kanyang gawain. So, sa mga naka-tune in na po ngayon, shout out din po sa inyong lahat. At maraming salamat po sapagkat kayo ay laging nandiriyan upang tayo po'y magsalo-salo sa napakasarap na salita ng Diyos. Amen? I believe lahat kayo sasang-ayon sa sasabihin ko po na napakasarap ng salita ng Diyos. Ngayon po ay buwan ng Pebrero. Bagamat tayo po ay hindi dogmatic at hindi naman po talaga naniniwala kay Valentine, pero naniniwala tayo sa usapin ng puso at usapin ng pag-ibig. At siyempre pa, kapag pinag-usapan natin ang pag-ibig, walang higit na dadakila sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Kaya para sa akin po, hindi po magiging makadahilanan o makatwiran yung hindi po natin paniniwala kay stupid Cupid para po hindi natin samantalahin ang pagkakataon na ngayong buwan na ito ay pag-usapan natin ang isa sa napakagandang paksa ng Biblia. Ito po ay ang paksa ng pag-ibig. And I would like to congratulate yung ating mga young pro sa Living Water Baptist Church sa panguna ng ating resident pastor, Pastor Norman Gatdula. At sa pagkakaalam ko, napanood ko actually si Pastor Poy sa kanyang pangangaral. So shout out and congratulations sa inyo pong lahat. And nagpapasalamat ako dahil nakapanood ako, nakita ko yung ilan sa mga members natin sa online. So congratulations at nawa talagang maging malaking pagpapala sa inyo ang naging talakayin sa inyong naging activity kagabi. So, nais ko rin po na talagang ipaabot ang ating taus-pusong pakikiramay
sa pamilya po ni Sister Mylene. So, ang kanya pong nanay ay nasa Panginoon na po ngayon. At pinupuri ko po ang Panginoon sapagkat ang inyo pong lingkod ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-share sa kanya ang gospel. So, ako po mismo ang talagang makapagpapatotoo na sa maliwanagang paraan ay bahagi ko po sa kanya ang gospel at siya po ay nag-express ng kanyang pananampalataya po sa ating Panginoon. And in fact, nakasunod pa nga po siya sa water baptism. So, ang kabuuan po ng Living Water Baptist Church at ng Victory Fundamental Baptist Church at ng MIBFC ay nagpapaabot ng ating taus-pusong pakikiramay sa pamilya po ng naulila po ni Nanay, si Kapitana. So, Ate Mylene, pakiparating sa buong pamilya ang pakikiramay ng aking pamilya at ng kabuuan ng ating kapulungan. So, at magkikita po tayo sapagkat ako po ay gagawa ng paraan upang makarating po dyan sapagkat hindi ko po may kakaila na ang inyong pamilya ang isa sa aking napakasugid na supporter sa buhay namin bilang manggagawa, sa buhay namin bilang pamilya. Kaya gusto ko na maiparamdam sa inyo ang aking taus-pusong pakikiramay. At ang panalangin po namin ay ang comfort para po sa inyong family. So, yan po ang ating pong paalala. At siguro po, habang hinihintay po natin ang ilan, so pakinggan muna natin muli ang ating opening song. Ito po ay ang likhang awit. Isinalin po ito sa Tagalog ni Preacher Rico Castro. Sige po, hintayin po natin ang ilan pa sa ating pong mga taga-subaybay.
Amen. Again, thank you so much, Preacher Rico Castro, sa awiting Springs of Living Water. So, sa Tagalog na salin po yan. And again, shout out po sa inyong lahat. At nakita ko si Ma'am Maribel Permalo, shout out sa iyo. At nawa ay maging blessing sa inyo. Very exciting po ang topic natin for tonight, lalo na po sa mga couples. Again, sinasabi ko po sa inyo, bagamat hindi tayo kay Cupido naniniwala, pero naniniwala po tayo sa usapin ng pag-ibig. Kaya para sa akin po, hindi mali na tayo po ay magbigay pansin sa napakahalagang paksa o topic na ito. Kaya nawa, sasamahan niyo po ako hanggang sa tayo po ay matapos. At siguro po maganda na tayo po ay manalangin na at ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating pong gawain ngayong gabing ito. Sige po, let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat ng lubos sa iyo sapagkat tunay na ikaw po ang may akda ng pag-ibig. Kalikasan mo po ang pag-ibig. Katangian mo po ang pag-ibig. And we praise you, Heavenly Father, because of that love, kami po ay nagkamit ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa dakilang kapahayagan ng iyong pag-ibig na ibinigay mo po ang iyong bugtong na anak upang kami po ay magkamit ng kaligtasan. We praise you for the gift of eternal life. We thank you for salvation. And I pray, O Father, that tonight, as we come to you, may you again guide us and bless us, O Lord, through thy word. Salamat po sapagkat kahit po nandito ako ngayon sa Vietnam, Panginoon, binigyan mo pa rin po ako ng pagkakataon na makapagministeryo sa iyo pong mga anak. Kaya umaasa po ako ng iyong pagpapala sa bawat isa. Nagpapasalamat po ako ng lubos sa mga ginamit mo po para sa treat na ito. Ikaw ang magpalang patuloy sa mag-asawang Brother King James at Sister Yula, Panginoon. Ang panalangin ko po ay ang higit na pagpapala mo sa kanilang pamilya, ganun din po sa kanilang business, at maging ang kabuuan po ng church na kanila pong kinabibilangan sa panguna po ni Pastor Kenneth Lagman. Lord, napakalaking bagay po para sa akin ang treat na ito, kaya ikaw na po ang bahalang magpala sa kinauukulan. Ganun din po, dakilang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat ang mga taga-subaybay ng ministeryong ito ay hindi lang basta sumusubaybay, kundi nananalangin para sa patuloy na paggamit mo po sa iyong lingkod. Kaya nga, dakilang Ama, hiling ko po na ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa ministeryong ito. At ngayong sandaling ito, Diyos, bago po sa aming pagsasalo-salo, nais po naming ilapit sa iyo ang mga napaka-importanting kahilingan, lalo na po sa presenting sitwasyon ng aming pong mga minamahal. Ang pamilya po nila Sister Maylene, Panginoon, sa naging pagpanaw ng kanyang mahal na ina, I pray, O God, that you will comfort the whole family, you will comfort the bereaved, and I pray, O Lord, na ikaw magsaayos po ng lahat. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magbigay ng kalakasan, katatagan at katibayan sa kanila. Panginoon, hinihiling ko rin po na ikaw ang siyang magbigay ng patuloy na gabay para po sa magiging operasyon po ni Pastor June Ortega. You know his situation, Heavenly Father, ang kanyang kondisyon sa puso, na niniwala po ako na ikaw po ang mag-iingat sa kanya. Ikaw po, dakilang Diyos, ang siyang magbibigay ng tamang surgeon, Panginoon, para po sa magiging procedure para sa kanyang bypass operation. Ang hiling ko po, dakilang Diyos, nawa maglagay ka ng mga tamang tao upang matulungan po siya sa kanyang physical na kalagayan ngayon. Hiling ko rin po ang iyong probisyon para sa lahat ng mga magiging gastusin para dito sa procedure na ito, Panginoon. Ang katatagan ng kalooban, ang matibay na pagtitiwala sa iyo sa gagawin pong operasyon para po sa kanya. Pinagkakatiwala po namin lubos sa iyo si Pastor June Ortega. Si Maricel Consina, Panginoon, hiling ko po ang kanyang prayer request
na nawa mag-grant ito, Panginoon, physically and spiritually. Ganun din po si Aida, Panginoon, ang aking mahal na kapatid. Hiling ko po ang patuloy na kalakasan niya, yung kanya pong shoulder, Panginoon, nawa maigalaw na po niya ito, maging normal na po. Turuan mo kami, gabayan mo kami kung ano po ang pwede pong maging solusyon sa kanyang sitwasyong ito, dakilang Diyos. Ganon din po, aming Ama, hiling ko po sa iyo na ikaw ang umabot sa lahat ng nakasubaybay ngayon na marahil po may mga prayer request, marahil po may mga karamdaman po sila, or posible po mga specific request, Panginoon, patungkol sa kanilang pangangailangan, probisyon sa kanila pong kagipitan, sa kanilang mga posibleng sitwasyon ngayon o problema ngayon, wisdom, kung paano po ito i-handle, Panginoon, at ang hiling ko rin po, dakilang Diyos, ikaw ang magbigay ng patuloy na kalakasan din po at kalaguan sa bawat isa po sa amin. Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa iyong patuloy ang aking pong pamilya. Ikaw po mag-ingat kay Maris. Nawa, Panginoon, ang aking pong mahal na asawa ay patuloy mong ingatan araw-araw, maging ang mahal ko pong anak na si Sophia. Ang inang ko rin po, dakilang Diyos, siling ko po na maging maayos po ang kanyang physical na kalagayan. Ganon din po ang bawat members ng Living Water Baptist Church and Missions, Panginoon, ang Victory Fundamental Baptist Church, ang mga pamilya po, ang mga negosyo, trabaho. Ikaw po, dakilang Diyos, ang patuloy na magpala. At kung ano man po, Panginoon, ang kahilingan sa puso ng bawat isa ngayon, hiling ko po ang iyong pag-abot, dakilang Diyos. Ganon din po, aming hinihiling sa iyo na ikaw, dakilang Diyos, ang magpala sa amin ngayong gabi, at nawa makita po namin na ang higit na sentro po ng Feasting on the Divine Verses ay ang pag-aaral po ng iyong banal na salita. Kaya minsan pa, Ama, hawakan mo po ang koneksyon, nawa maging maayos po at malinaw po ang lahat, lalo na po sa aming magiging pagtalakay ngayong gabi. Maraming salamat po, aming Amang Diyos, sa iyo po ang aming pagtitiwala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at nais ko lang pong i-shoutout po ang aking mahal na asawa at masayang pagunita ng araw ng mga puso. Ano po? At ang prayer ko, lalo pang patibayin ng Diyos ang ating buhay, pagsasama at nawa maging available ang iyong schedule sa mga susunod nating lipad at lakad. Okay? So, sige po. At katulad ng binanggit ko po sa inyo, napakahalaga po ng ating magiging pagtalakay ngayon. Ito po ay paksa na may kinalaman po sa usapin ng pag-ibig, pero mas i-consider po natin ito sa mga mag-aasawa at mag-aasawa. Okay? So, kaya sumunod po kayo at i-enjoy po natin ang ating pagsasalo-salo ngayong gabi. Kung handang-handa na po kayo, just type Amen. Ano po? Kung type ninyo ang ating topic, type Amen. At pagka po nabasa ko na po yan, kasi this time, bagamat hindi ko rin po mababasang sunod-sunod ang inyong pangalan, pero at least nakaharap ako sa aking cellphone ngayon, kaya nakikita ko kung sino-sino po kayo, pati yung mga pastor nakasama natin ngayon, katulad po ni Pastor Vincent Billones, si Pastor Benz, salamat sa inyong pakikisama sa amin, at ang mga kapatiran natin sa iba't ibang bansa, napakaraming salamat po sa inyo pong sama sa amin sa pag-aaralan ito. So, ang tatalakayin po natin ay nasa Ecclesiastes chapter 4. Ipapauna ko na po sa inyo na basically, ang context po nito hindi naman po strictly para sa mag-asawa. Pero it is applicable to the many kind of relationship. Katulad doon ng mag-asawa, pamilya, magkakaibigan, kahit po sa mga magkakapatiran. So, applicable po itong ating magiging teksto ngayon. Ang title po ng message natin, Better Together. Okay? Two are better than one. Pero gusto ko pong sentruhan doon po sa idea ng better together. Ecclesiastes chapter 4, beginning verse number 9. Ecclesiastes chapter 4, beginning verse number 9. Two are better than one,
because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Sabi ko po, nung nag-iisip ako, kasi nagbigay na po ako ng instruction kay Pastor Jed, Pastor Norman, at sinabi ko na itong week na ito, posibleng dahil isang buong week po kami halos dito, so mukhang dapat ready na sila para sa ating 1 week feasting. Pero nung nagkaroon po ako ng pagkakataon, right away, minessage ko po si Pastor Norman at sinabi ko po sa kanya na mukhang possible na baka pag-share ako ngayon. Kaya naman, praise God, at nandito po ang inyong lingkod at yan ang pangako ko po sa ating mga taga-subaybay na kahit konting pagkakataon lang, sasamantalahin po natin yan para po tayo ay muling maging pagpapala sa ating pong mga masugid na taga-subaybay sa ministeryong ito, sa ating online ministry na ito. So, again, ang title po natin, Better Together. Kinuha ko po yung concept na kung saan sinasabi po that two are better, Two are better than one. Binanggit ko po sa inyo kanina na applicable po ito. Applicable po ito kahit po sa mag-asawa. Kaya sinasabi ko na magandang message to sa mga mag-aasawa. Ayan, yung mag-aasawa pa lang, yung seeking, yung humahanap pa lang po ng mapapangasawa at lalo namang applicable po ito sa mag-asawa na. And bonus sapagkat yung mga magkakaibigan, we can also apply this message. Sa mga magkakapatid sa Panginoon, at sa pamilya po, applicable din po ito. So, kaya magandang makita natin na mas mainam pagkasama-sama. Mas mainam kapag magkakasama. So, dito po sa ating magiging mensahe, 3 bagay po ang bibigyan natin ng pansin. Because I believe, ito pong mga talatang binasa natin, this is about partnership. This is about purpose. And this is about profits. Okay? Ito po ay patungkol sa partnership at ang bibigyan ko po ng emphasis sa usapin ng partnership ay ang relationship. At pagdating natin sa purpose, isesentro ko naman po ito doon sa realization. Ang magiging emphasis naman natin is realization. Magandang ma-realize po natin kung gaano katinding pagpapala, kung bakit sinasabi nating better together. Yung pong mga dapat maunawaan po natin sa usaping mag-asawa, sa usaping magkakaibigan, kasi hindi po dinisenyo ng Diyos talaga na mabubuhay tayong mag-isa. Okay? It is always better na kapag tayo po ay mga masasabi nating magsasama-sama sa usapang anumang relasyon. Okay? And also, yung profits po, ang isesentro ko naman is yung tinukoy po ng ating teksto na rewards. Okay? Yung gantimpala. So, sige po. At maganda po that as we listen, makita natin yung importance, okay, inspiration, importance and impact. Ano po ang magiging impact nito pong mensaheng ito sa buhay ng bawat isa? So, let us now begin para sa ating pagtalakay. Ang sabi po ng talata natin, two are better than one. Diba? Two are better than one because they have a good reward for their labor. So, better po talaga kapag tayo po ay magkakasama. Unahin po natin ang usapin tungkol sa partnership. And again, ang emphasis natin is relationship. And considering na ngayon po ay mas sumesentro po tayo sa usapang relasyon ng mga mag-aasawa, so siguro po gamitin na rin natin itong pagkakataong ito
na mag-usap po tayo sa usaping mag-aasawa. Kaya sabi ko nga, kung kayo po'y mga single, if you are still single, it is very helpful for you to learn this message. Siguro, ang the best po dito ay yung pong pinaka masasabi nating origin, yung pinagmulan. I remember, nag-speak po ako sa Zion Hill Bible Baptist Church sa Cuenca. Shout out sa mga taga Zion Hill Bible Baptist Church Cuenca sa panguna po ni Pastor Alex Ocampo. So thank you for the opportunity and privilege, and umaasa ako na naging blessing yan. So isa sa tinalakay po namin doon po sa aming naging couples night yung pong origin, 'di ba? Yung bang kasi ang usapan ng pag-aasawa po ay hindi inbensyon ng tao. So it is always good to understand clearly from the teaching of God's Word the origin of marriage, the objective of marriage, di ba? And the order of marriage. Maganda po na ito'y maintindihan natin. Yung pong purpose, yung pong pattern and procedure. Okay, bigyang pansin po natin. Yung pong tala sa Genesis. Hindi po ba nung likhain po ng Diyos ang lahat, pagdating doon sa naging paglikha ng Diyos sa tao, ang Diyos ang nagsabi ho, it is not good that a man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Doon pa lang po, makikita na natin na ang Diyos na siyang may akda ng kasal, ng pag-aasawa sa madaling salita. Kasi po, sometimes, napaka-shallow ng treatment ng marami po sa kasal. Yun ang dahilan kung bakit yung iba po parang paulit-ulit ang pag-aasawa. Okay? Pagka ang nakita hindi nag-work ang relationship, easily. Diba? Easily. Parang ito po ay kanilang sinisira. Sorry po. So kaya napakahalaga ng sagradong pagtanaw sa usapan po ng pag-aasawa. It is always good to put in our mind that marriage is, diba? Invented, initiated, and instituted by God. So, kaya ang kasal po, wag yung titingnang batas lang ng tao, o invention lang ng tao, o naisipan lang ng tao. Wag din nating iisipin na ito'y may kinalaman lang sa init ng katawan ng tao, or hanggang doon sa usapang damdamin lang. So, sa mas malalim na pagtanaw, maganda na alam po natin ang usapang pag-aasawa ay invented, initiated, and instituted by God with a clear purpose, pattern, and procedure. Ang sabi po, it is not good that a man should be alone. I will make him an helpmeet for him. So doon pa lang makikita nyo na yung purpose. Okay? Yung pong dahilan kung bakit may pag-aasawa. Dahil hindi raw po mainam sa lalaki ang nag-iisa. Kaya nga sabi ko, yung text natin, kung i-apply po natin sa marriage, malinaw po na ang Biblia ang nagsabi na hindi po mainam, hindi maganda sa lalaki ang nag-iisa. Ang sabi, I will make him an helpmeet for him. So doon pa lang, dapat klaro na po na sa relasyon, kasi ang emphasis natin is about relationship, partnership, sa emphasis ng tinatawag nating relationship, particularly in marriage. Hindi po dapat magkakumpetensya ang mag-asawa. Hindi po ganon ang purpose. Hindi po ang naging purpose ng Diyos, ilalalang ko siya ng makakakumpetensya niya, ng makakapaligsahan niya. Hindi po, I will make him an helpmeet for him. Hindi na kailangan ng lalim ng aral sapagkat definite and clear ang pagkakasabi po na kaya po kinuha ang babae para maging helpmeet. Actually, sa sharing po namin dito, nakakatuwa sapagkat yung kasama naming couple, ang ganda po nung takbo ng kanyang isipan, si Sister Yula. Basta siya po, nasa likod lang daw ni Brother King James, si Brother Jimmy. Sa likod lang daw po siya. Kaya nagbiro ako kasi nagiging katuwaan ng marami na ang tawag po sa wife, commander. Well, doon po sa biruan, pwedeng mapatulan po natin yan, pero sa seryosong usapan, medyo lihis po yan. Hindi po dinisenyo ng Diyos sa kanyang purpose ng paglikha ng babae na para may maging commander si Mister. Hindi po ganon. Kaya wag niyo pong ipagparangalan
Kapag ka ang asawa niyong lalaki ay sunod-sunuran po sa inyo, medyo lihis po yan sa tamang order na sinasabi po ng salita ng Diyos. So, helpmeet po siya. So, completer, not a competitor. Ganun po ang dapat. Dapat complementing po na nung mag-asawa nakatulong, na nung mag-asawa minakabalikat, meron pong, dapat maintindihan natin yan. Kadalasan po ngayon, yung mga babae nasa unahan. Kaya lang po lalagay sa likuran ng lalaki, pagbabatukan na si mister. Mali po yun. Dapat po sa makadiyos na konsepto bilang makadiyos na babae na nag-asawa, dapat naintindihan natin yung purpose, di ba? Na kaya ka ibinigay, helpmeet. Kasama po natin si Sister Ana Lacuna. Actually po, isa sa hinahangaan ko pong couple, yung mag-asawa na yan. Si Deacon Ronald, napakasimpleng tao po. Okay? At ito pong si Sister Ana, mula pa noon hanggang ngayon, walang kakupas-kupas po yan. The reason why yung family po nila bine-bless kasi kitang-kita natin kung papaanong sila po ay talagang sumunod doon sa God-given order. Mahalaga po kasi na maintindihan natin yung origin ng marriage, yung objective ng marriage, at yung pong order of marriage. Yung nililinaw ko po, the purpose, the pattern, and the procedure. Pagka mag-aasawa kayo, paalala lang po ito, mga minamahal. Pag mag-aasawa kayo, maganda pong maintindihan natin na ang purpose po para may makabalikat si lalaki. And then, ang pattern po sa usapan ng pag-aasawa, kasi kinuha ang isa sa mga tadyang ni Adan. Ang ibig sabihin po, ang pattern sa marriage, isang babae para sa kanyang asawang lalaki. Kasi kung gusto ng Diyos, bigamy, dalawa. Kung okay lang po sa Diyos yun, dapat dalawang tadyang ang kinuha. At kung okay naman sa Diyos ang polygamy, dapat inubos na tadyang ni Adan. Kinuha na lahat ng tadyang para hanggat gusto niya. Okay? But very clear na ibinigay ang pattern na sa kasal, isa lang ang kinuha sa maraming tadyang ni Adan. Sapagkat nililid tayo na sa usapan ng marriage, one woman para sa lalaki. And then, nung pong kunin yung rib, okay, sa ating pong malinaw na mababasa, nung kunin ng Diyos yung rib, specific din po na sinabi, at ginawa itong babae. Ibig sabihin po, kung susundan natin yung pong pattern ng Panginoon, ang usapan ng pag-aasawa ay babae para sa lalaki. So yung pattern, clear ha? Isang babae para sa lalaki at babae para sa lalaki. So yun po yung pattern. At ang procedure po, okay, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. No, kaya po mahalagang diinan po natin ito dahil po sa emphasis ng partnership natin, relationship po ang ating binibigyan ng pansin. At sabi ko nga sa inyo, sa application ko po, ang aking pong kinuha sa usapan pong mag-asawa. Na hindi tayo dapat lumihis at maligaw na ang purpose para merong helpmeet at ang pattern malinaw, isang babae sa isang lalaki at babae para sa lalaki. Kaya anuman pong talino ng mga gumagawa ng batas, hindi po iyan dapat masunod. Lalo na kung lihis doon sa kung ano po ang sinasabi ng Bible. Kung gusto natin talaga na ang buhay natin pagpalain, sa Diyos tayo sumunod. Higit sa anumang batas, ang batas ng Diyos ang dapat masunod. Kaya mahalaga po na maintindihan natin the purpose, the pattern, and the procedure. Ngayon po, mga minamahal, sa usapang relationship, maganda po na ang sabi po kasi, two are better than one. Kaya sa mag-asawa po, better together. Na talagang yung dalawa, together sa kanilang paglago. Diba? Yung pong naging tema po nila Pastor Alex, ang ganda growing together. Ang mag-asawa po dapat mag-grow together in the Lord. Dapat mag-grow together in learning. At mag-grow together in love. Yes. Kaya sabi ko, maganda ma-share din po ito.
Ang ating pong magandang unang i-establish sa usapang relasyon, magwo-work lang ang relasyon kapag ang relasyon na yan ay relasyon natin sa Panginoon. Okay? Any kind of relationship, sinasabi ko po sa inyo, will not succeed or hindi po magwo-work kapag po hindi sa Panginoon. Sapagkat ang builder ay ang Panginoon. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Ang amin pong ginagawa ngayon, dito po sa Vietnam, ginagamit namin yung mga libreng oras para po doon sa sharing at ang isa sa pinag-uusapan, yung pong blessing ng pag-aasawa. Na kapag po ang mag-asawa ay talagang nag-grow pareho sa Panginoon, ang ganda po ng naia-accomplish. Kaya nga busog na busog kami, blessed na blessed kami sa mga sharing time po namin dito, mga minamahal. And that is the reason why I am here tonight trying to share this blessing to you, because if you are a godly couple, you need to grow together in the Lord. Kailangan po pareho kayo. Diba? Importante po na tayo'y mag-grow sa Panginoon. And then, also, in learning. Magpatibayan po tayo. Yung mag-asawa, hindi magpapaligsahan, kundi magtutulungan para both of them will grow in the Lord and in learning. Mga lalaki, huwag nyo namang hayaan na tayo po ang leader ng pamilya, tayo po ang hindi pa, di ba, aktibo sa church, tayo pa ang hindi aktibo sa Panginoon. Dapat, being the head sa family po, dapat tayo po ang nangunguna sa mga anak natin, dapat tayo yung eager, tayo po yung active, tayo po yung faithful. Huwag pong mangyari na tayo pa hahatakin patungo sa church. Huwag pong mangyari na tayo pa po ang masasabi nating ini-encourage. Mas maganda po bilang lalaki, pangunahan natin ang pamilya natin sa Panginoon. At dapat bilang lalaki, isa ka sa nag-grow in learning. As we continue on in the Christian life, it is good na umaangat tayo, lumalago tayo spiritually, at yung pong pagkakatuto. Alam nyo, sa marriage, napakarami natin po pwedeng pagkakuwanan ng matututunan. Kasi pwede tayong matuto through exhortation. Pwede rin tayong matuto through examples. At pwede rin tayong matuto through experiences. So, lilinawin natin. So, kaya kung kayo nagno-notes, malaking bagay po ito dahil, freely, gusto kong i-share yung lahat ng po pwede nating matalakay ngayon. At kung mabibitin po tayo ng oras, ang gagawin ko po, gawin nating series, yung 3 tinutukoy ko po sa inyo. Ngayon, nandoon tayo sa partnership, na talagang nilikha ng Diyos ang babae para maging kapartner ng lalaki. At applicable po yan sa church, partnership po dapat yan, hindi po paligsahan. Sa mga magkakapatid, dapat sa ikasusulong ng pamilya, partnership po yan. Sa mga magkakaibigan, hindi rin tayo dapat nagpapaligsahan. Lagi ang idea po, yung bang tayo po magkatulong-tulong sa isa't isa. So again, we need to grow together in the Lord and we need to grow also in learning. At para matuto tayo, mahalaga po na makinig tayo sa exhortation. Sabi ko nga, 'di ba, through education, ini-educate tayo, inaaralan tayo, ini-exhort tayo, at ang Biblia po ang the best book para sa aral. Pagka kasi nagbasa ka ng mga aklat ayon sa karunungan ng tao, ayon sa mga filosofiya ng tao, kadalasan kumukontra yan sa disenyo ng Panginoon . Kaya nga sabi ko po, pagka ang sinunod natin, instruction ng Panginoon, hindi tayo mamamali. Kaya for me, importante na ako at ikaw bilang nasa Panginoon, mag-grow tayo in learning sa pamagitan po ng exhortation, yung aral po ng Biblia. So, tinuro sa Biblia ang maraming bagay sa usaping mag-asawa, sa usaping pamilya. 'Di ba? Ang Ephesians chapter 5, ang linaw naman ng turo na ang mga babae dapat pasakop sa asawang lalaki. Kaya nga yung pa-commander po sa mga asawa nilang babae, hindi ko alam. Sana po hanggang biro lang yan, di po ba? At yun naman, game naman tayo sa mga pagbibiruan. Sabi nga po ni Brother James, sabi niya, alam mo, ang lalaki dapat maging matigas yan. Dapat matuto kang kumontra sa asawa mo.
Kapag ka po gusto ng ayaw ng asawa mong magsaing, ikaw ang magsaing. So, yung pong mga ganong idea po, na ito po, naging biruan po natin because sometimes, yung trend sa mundong ito, mas napapabura ng tao. Para sa akin po, laging importante sa usaping Kristiyano na doon tayo sa scriptural exhortation. At dapat din po yung mga examples na po pwede nating tularan. Matututo tayo pag natuto tayong sumunod sa ehemplo, halimbawa, nung mga nakita nating matagumpay sa kanilang buhay pag-aasawa. And then, experiences. Isipin nyo po, kung ang mag-asawa po, kahapon, may problema sila, and then, ngayong araw na ito, yung problema nila kahapon, yun pa rin ang problema nila. Yung bang paulit-ulit lang doon po sa problema. Dapat sa mga karanasan natin, natututo rin po tayo. Alam nyo, hindi po madali yung adjustment. Kami po ni Ma'am Maris Dinyo, hindi po madali ang naging adjustment namin, lalo na nung mga early years nung aming pong pagsasama. Ang daming matututunan po, mga kapatid. Ang mga lalaki, masyadong confrontational. At talagang parang gusto natin kaagad. Kung meron pong mga panahong, di ba kasi sa mga lalaki po, ang pinaka nakakabingi sa kanila, pag hindi kumikibo si Mrs. Pag hindi na po nagsasalita si Mrs. Naku po, parang torture po sa aming mga lalaki yan. Kaya hindi kami mapakali, kaya naman ang mga lalaki po, talagang sobra yung eagerness para po pilitin si Mrs. Ano ba? Ano ba ang problema? Magsalita ka. Okay, may mga babae po na hindi po ganun kadali sa kanilang mag-express kapag meron po silang, di ba, mga dala sa dibdib. Kaya dapat matuto tayong mag-adjust doon. Kasi kapag pinilit mo sila sa panahon na kung saan, tas gagamitan mo pa ng mga talata, di po ba? Dapat inaaral din natin yung personalidad ng isa't isa. Kasi nga, yung willingness to adjust is also important para mag-work po ang relationship. Kaya mga kapatid, kapag po dumarating doon sa point na meron kayo naging problema, maging open kayo sa matututunan ninyo sa naging problema. So, and I understand, lalo na yung mga bagong couple, diba? Minsan kala natin, sa umpisa kasi, nandoon pa yung honeymoon stage na tinatawag, nandyan pa yung ang sweet-sweet, mga kapatid, pero paglipas ng panahon, nagiging pamilyar na, bantad na sa isa't isa, naglalabasan na, yung mga hindi natin natutuklasan, nung nasa courting stage, nung nasa engagement stage, at nung nasa early years, honeymoon stage, ano po? Pagka tumagal na po, nako, medyo, sabi ko nga, dyan po, nagkakaroon na ng matinding conflict. Kaya it is very important for us na maging willing po tayo na atin pong iayos yung conflict kapag kami mga diferensya po. Ano ho? Pag kami mga diferensya po tayo. So, ang importante lang kasi bilang tao, kahit na po Christian pa ang mag-asawa, wag po tayong magtataka mga kapatid kapag mayroon pong mga misunderstanding and conflict. Ito naman hindi na bago sa marami. Ang magkapatid, isang sinapupunan lang ang pinanggalingan. Okay? Isang magulang lang ang nagluwal. Kaya nga ang biro ko, isang nanay lang ang nilabasan, tapos isang tatay lang ang may kagagawan, isang bubong ang kinalakihan, pero nagkakaroon ng conflict. So magkapatid na magkadugo, nagkaka-conflict. Magnanay na dapat ang anak tinatanaw na utang niya ang kanyang buhay sa nanay niya na nagluwal sa kanya, nagkaka-conflict. How much more yung relationship na mag-asawa na completely not related sa isa't isa and then pagsasamahin mo. Kaya dapat po, hindi kagulat-gulat sa atin yung misunderstanding. Hindi dapat nakakabulaga sa atin yung differences. Yung pong tinatawag na conflict. That is the reason why it is very important for us to learn from the Word of God, from the instruction of the Word of God, and then be willing to work out for the goodness of our relationship. So, adjustment po yan. Delikado po yung exactly compatible po kayo. Hindi po yan kapanipaniwala sa palagay po ninyo.
'Diba? Kasi sa ligawan stage parang compatible. Kasi itong si lalaki, talagang sinasabi niya, yung mga point of interest mo, yan din ang mga interest ko eh. Yung mga gusto mo, yan din ang gusto ko. Yung type mong kulay, yung type mong mga activities, yung bang exactly talagang lahat, nandoon yung willingness. Sabi ko nga, hindi po ang compatibility ang basis para po tayo ay magsama. Kasi nakakatakot kapag ka po exactly compatible tayo. Dito naman, gusto kong gamitin naman yung example na ang babae, sa kapwa na niya babae, pareho ng babae yan, pero hindi pa exactly compatible. Tapos eto, lalaki, sasabihin mo, talagang match na match tayo kasi lahat ng gusto mo, yun din ang gusto ko. Baka pati makeup at lipstick ni babae, gusto mo rin. Diba? Yun ang nakakatakot doon. Baka mamaya, kaya pala compatible kayo, meron palang alanganin pala. So, kidding aside, ang basis dapat hindi compatibility. Ang basis po talaga love. Kasi pagka nandoon po yung love, nandoon po yung willingness para tayo po ay mag-adjust. Kaya nga sabi sa Bible, di po ba, can two walk together except they be agreed? So, agreement is very important. Mahirap yan. So, adjustment is very important. At pag pinag-usapan natin ang adjustment, ang ibig sabihin yan, willing tayong mag-workout sa mga differences. Willing tayo na magkaroon ng tinatawag nating adjustment para po maging maayos ang relasyon. Hindi po pwedeng pataasan, hindi po pwedeng patigasan, hindi po pwede po na talagang magpapatalinuhan sa isa't isa. No, we have our Bible with us. So we need to put ourselves subject sa kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga doon sa Ephesians 5, importante din po yung, di ba, submitting yourselves one to another in the fear of God. So, bago pa ang submission sa isa't isa, ang dapat po mga kapatid, ang submission natin sa isa't isa sa salita ng Diyos. Okay? Mahalaga po yan. Submitting yourselves one to another in the fear of God. So, importante na meron pong aral mula sa salita ng Diyos. It is also helpful na tumingin tayo sa mga godly examples. And then, yung mga experiences natin, gamitin nating pagkakataon para sa pagkakatuto. Kaya kapag po ang tagal nyo na mag-asawa, lagi, yun pa rin ang problema nyo. Ang problema nyo talaga, kayo. Dahil wala yung pong tinatawag nating willingness na mag-adjust at i-work out kung ano po yung masasabi nating kakulangan ng isa't isa. So, kaya ito po ang idea, help meet. Kaya kung ano yung kakulangan ni Mister, tanggapin natin. Gusto kong tingnan nyo po ito sa dalawang panig. Yung babae po, yung kakulangan ni Mister, hindi yan pinakita ng Diyos sa iyo para pintasan mo at yun ang gawin mong butas sa kanya. Hindi. Dapat maintindihan mo na kaya ka binigay sa kanya, help meet. Kung ano yung kakulangan niya, completer niya Di po ba? Ngayon, ikaw naman, Mister, dahil malinaw naman na sinabi po ng Bible na kaya binigay si Mrs. helpmeet mo. Kaya wag mo namang ialis na makatulong siya sa kung ano yung pagkukulang mo. Wag naman na ikaw si Mr. always right. Diba? Hindi po pwede yun na ikaw kaya mo mabuhay na mag-isa. Kaya nga binigyan ng asawa para makatulong sa mga kakulangan mo. So wag din tayong maging proud na para bang hindi natin kailangan si Mrs. Na para bang lagi tayong tama. Na lagi natin sasabing, ako ang lalaki, kung ano maisipan ko, kung anong gawin ko, yun ang masusunod. Alam mo naman sa Biblia yan. Sasabihin pa kay Mrs. na ganon. Dapat, maintindihan mo rin na alam ng Diyos na hindi tayo perpekto bilang lalaki, kaya tayo binigyan ng asawa para yung kakulangan natin, siya ang maging kapunuan. Kaya huwag masaling ang pride mo kapag ka si Mrs. nakatutulong sa'yo. At ikaw naman, Mrs., wag naman dahil nakatutulong ka kay Mister, gagamitin mo ng tuntungan para naman ma-degrade ang pagkatao ng Mister mo. Importante na sa partnership, i-work out natin yung relationship to strengthen one another, to complete one another. Yun po dapat.
Yung i-acknowledge natin that we need each other. Balikan niyo po yung teksto natin. Ang ganda po nung sinabi nung ating pong text di po ba? Kung nakasusunod kayo. Ang sabi po, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him. So sa panahon ng kakapusan, pagbagsak, pagkadapa ng isa, meron pong magtatayo. So dapat ganun po ang takbo ng isip natin. Hindi yung magpapagalingan. Sino mas malaki sweldo sa atin? Sino ang mas maraming nagagawa sa atin? Wala po dapat ganun. Dahil ginagawa lang po yun ng magkalaban. Diba? Halimbawa sa basketball, o sino ang mas mataas ang score? Iyon po ang mananalo. Pero magkalaban po kasi yun. Pero sa usapang relasyon, sa partnership, hindi tayo magkakalaban. Sa anumang klase ng relationship na binuo ng Diyos, hindi tayo magkakalaban. It means to say na tayo po ay dapat complementing, hindi po competing. Kaya walang scoran. Minsan po, kaya po hindi po nagwo-work ang relationship. Ang hanapan natin, butas ng isa't isa, yung kakulangan ng isa't isa. Kadalasan po, makikita nyo yan. Sa quarrel or conflict ng mag-asawa, talagang ang sentro po yung pagkukulang ng isa. Ikaw, laging ikaw. Hanggat ang mata mo nasa pagkukulang ng partner mo, titiyakin ko sa iyo na mahihirapan na magkaroon ng solusyon. Because ang susi sa solusyon, mga kapatid, ang susi sa solusyon ng problema ay ang acknowledgement at hindi yung turuan. Napapansin niyo po ba yan? Nararanasan niyo po ba yan? Na kapag ka sa relasyon niyo walang willing mag-bend, kapag ka sa relasyon niyo po, sa conflict ninyo, walang willing mag-bend, mga minamahal, ang mangyayari po, tatagal ang problema. At habang tumatagal ang problema, napapansin niyo po ba? Mas bumibigat. Mas nakakaapekto. At ang pinakamalungkot niyan, sa epekto nito, nakakaapekto pati sa iba. Like for example, sa mga anak. Kaya nga, malinaw sana na maintindihan na ang mga Kristiyano, lalo na sa mga mag-asawa, hindi kayo dapat nagtataniman. Mga babae, paalala lang po ito. Kasi nga, kadalasan, hysterical and historical po ang mga kababaihan. Yung napakamatandain po natin sa pagkukulang ng mister po natin, sa pagkukulang ng partner natin. Tapos sasabihin natin, pagka nagbibigay ng memory verse si Pastor, Pastor, alam niyo po, medyo hirap na po ako sa memory verse. Hirap na hirap ako mag-memorize. Pero pagka pinag-usapan yung kakulangan ni mister, di ba? Pati yung 3 taon nang nakaraang problema, naaalala pa rin. So, sharp ang memory pagka ganon. So, imbis na gamitin natin sa sumbatan yan, sa memory verse natin gamitin po yan, baka minamahal. So, kasi, pag tinignan nyo po yung message ng Bible about love, hindi po nakikip yan ng record. Di ba? Ang isang taong nagmamahal, hindi nagbibilang ng pagkukulang, kundi laging laang magpatawad sa pagkukulang. So, kaya sana po, every day is another day. Ang ibig sabihin po, wag yung kapag ka nagkulang sa iyo kahapon hanggang kinabukasan. Sabi nga po ng Bible, Ephesians chapter 4, di po ba? Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Hindi dapat daw nilulupugan ng araw. Iba po, hindi nga araw, buwan na po ang nakalipas. Nakatanim pa rin po yan Nagigrieve po ang Holy Spirit pagka ganyan. Kaya ang paalala po, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Sa verse 32, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Hindi lang po pang church yan. Applicable po sa lahat ng relasyon yan. So lalo na sa mag-asawa. So kaya importante po sa ating binibigyan ng emphasis na tayo po dapat mag-grow together in the Lord, mag-grow together in learning, and mag-grow together in love. Sa learning, niliwanag ko po sa inyo na dapat sa pagpapatuloy po natin
Ang Biblia po, ang exhortation from the Word of God, natututunan po natin. Ikalawa po, yung example na nakikita natin. Alam nyo, pag pinag-usapan ng example, hindi lang naman yung mga nakikita nating successful couple ang po pwedeng maging halimbawa po sa atin eh. Yun po yung example to follow. Pero meron po pwedeng maging halimbawa na po sa atin ng mga relationship na hindi nag-work. Nakita nyo po, kabi-kabila ang divorce, kabi-kabila ang hiwalayan. Bakit? Kasi ang mentality nila sa pag-aasawa, pag hindi nag-work, maghiwalay. Okay? Yun po. Kaya nga nagtataka tayo eh. Because in the Bible, it is very definite nung sinabing what God had joined together, let no man put asunder. Pero heto po, ang mga mababatas natin, talagang very eager na ang ipasang batas ay puro hiwalayan po, mga minamahal. Christian tayo eh. Diba? Christian po tayo. So kaya dapat, kapag tayo po'y nag-I do sa harapan ng Panginoon, till death do us part. Diba? What God had joined together, let no man put asunder. Pagka pinag-isa na tayo ng Panginoon, maganda yung purpose niya. Two are better than one. So napakahalaga po na makita natin itong talakayang ito, mga kapatid. Diba? Grow together in the Lord. Grow together in learning. As we grow, as we continue on sa ating pong buhay, mag-asawa, dapat natututo po tayo. Nag-i-improve tayo, may progress, mga kapatid, sa usapan ng relationship. And then, yung experiences nga po, yung mga nararanasan natin. Nagkagalit na kayo dyan kahapon eh. Bakit ulit na naman? Nagka-diferensya na kayo, dyan na kumuntik masira ang inyong relasyon, ang inyong marriage, pero bakit umuulit na naman? Yan po yung kapag yan ang pinag-usapan nyo, wala na kayong ginawa, kundi magtalo, magkagulo, na nadadamay pa pati ang buong sambahayan. Yung iba po, pati barangay, nadadamay dahil mag-asawa, nagdidimandahan eh. Yung alam nating pinanggagalingan ng problema, hindi sa Diyos yan. And it is not God's will for you to dwell on that. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, grow in love. And you know what? Love covereth the multitudes of sin. Ngayon, itong talatang ito, hindi po ang ibig sabihin nito is consenting, condoning, and conforming. Nung sinabi po ng Bible na love covereth the multitudes of sin, hindi ang ibig sabihin nito konsentihan. Diba? We should not tolerate. Di ba? So, not consenting, not condoning, and not conforming. Hindi ang ibig sabihin ng love, ayunan mo na lang. Hindi ang ibig sabihin ng love, konsentihin mo. Okay? Ang idea po, mga kapatid, nung love is yung tinatawag nating caring, considering, and carrying. Diba? Caring, considering, and carrying. Yung idea po nung caring, sino magmamalasakit po sa isa't isa? Di tayo po dapat sa isa't isa. Okay? So yung considering, tandaan nyo po na bawat turo mo sa partner mo, ikaw ba hindi nagkukulang? Diba? Hindi ko konsentihin. Sabi ko nga, not condoning, not consenting, not conforming. Pero, ang sabi po, love covereth, giving the benefit of the doubt. And then, it is good to apply consideration, caring, and carrying. Talagang magdadalahan tayo sa isa't isa. Magsasaalang-alang tayo sa isa't isa. Magmamalasakitan tayo sa isa't isa. Kaya dito po, mangyayari lang yan if we will grow together in love. Better together eh. Ang paglago, hindi maganda pag isa lang eh. Dapat talaga pareho, both party, ay nag-grow, mga minamahal. Sapagkat pag hindi magwo-work. Kumbaga sa idea po, it takes two. It takes two to tango. Okay? So, kung gusto po natin talaga na mag-work ang relationship, dapat parehong willing na matuwid, maitama, at sumunod sa kung ano po yung tinuturo ng Bible. So, dito po mga kapatid, gusto kong bigyang pansin po natin, as we grow together in love, mga minamahal, magandang makita nyo po kung papaano po ang description
ng love sa Bible. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 and verse number 4. Alam niyo naman ang 1 Corinthians chapter 13 is the love chapter. Sinabi doon sa unang 3 mga talata na kahit anong tindi ng kakayahan, kagalingan at sakripisyo mo, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Sinasabi po na profited nothing, I am nothing, and para ka lang tinkling cymbal. Okay, sounding brass at a tinkling cymbal. And then, Paul exalted and elevated and emphasized love dito sa chapter na ito. So, elevated and exalted. Kasi sabi niya, now abideth 3, faith, hope, charity, but the greatest of these is charity. So, he exalted and elevated love. Higit sa ano paman. And then, yung emphasis niya. Ang sabi niya sa verse number 4, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, okay, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth. So, pansinin niyo po yan. Grabe po yung, di ba, yung katangian ng pag-ibig ng Diyos na ibinuhos niya sa puso ng bawat Kristiyano. Kaya kung tayo po'y Kristiyanong mag-asawa, dapat yung pag-ibig ng Diyos ang dumadaloy at nananalaytay po sa atin. At ang manifestation ng pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa atin, natututo tayong mag-care, natututo tayong mag-consider, at natututo tayong mag-carry. Diba? Kaya nga for me, love is caring, considering, and carrying. Beareth all things, endureth all things. Napakaganda po ng disenyo ng Diyos sa usapin na yan. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, mga minamahal, medyo sa tingin ko po, sa susunod na pagkakataong ibibigay ng Panginoon sa akin, doon ko po itutuloy yung pong second point natin. Nagdwell lang muna po tayo sa unang puntos natin, mga kapatid. That this is about partnership. Ang sabi po, two are better than one. Ang tinatalakay po natin ay ang mensahe na pinamagatang pong better together. Hindi po inimbento at pinasimulan ng Diyos ang kasal o pag-aasawa na talagang walang purpose. Meron pong purpose yan. Kaya yun yung tatalakay natin sa susunod. But this time, ang sinentruhan ko po is about partnership. At sa usapan ng partnership, ang emphasis natin is relationship. God is the one who invented, initiated, and instituted marriage. At ito po'y merong purpose. Ito po'y merong clear pattern. Ito po ay may tamang procedure. And a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. Sila yung magsasama and they shall be one flesh. Di po ba? Kaya napakaganda po na dapat maisip ng mag-asawa na better together. At ang ating sinentrohan naman sa pagiging magkasama is to grow together in the Lord. Grow together in the Lord. Malibang ang Panginoon, ang sentro at ang magtatayo ng ating pamilya, walang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Pangalawa, in learning. Dapat habang tumatagal sa buhay pag-aasawa, nai-improve tayo, natututo tayo. Natututo tayo from the exhortation of God's Word. Natututo tayo from the example of the godly. And then, yung pong ating pong everyday experiences, di po ba? Yung nararanasan natin, sana natututo tayo. Dapat medyo observant po tayo saan masaya si Mrs. Di ba? As long na walang masama. Dahil sabi po, love rejoiceth not in iniquity. Walang konsintihan yan. Di po ba? Pero ano yung nagpapasaya sa kanya? Ano nagpapainit ng ulo niya? So, ganun din. Saan mas nai-equip si Mr. Paano ko nakatutulong sa asawa ko? Kasi kaya pala ako binigay. Yan dapat ang sinasabi ng mga babae sa sarili nila. Kaya pala ako binigay ng Diyos sa asawa ko para makabalikat niya. Okay? Huwag yung ikaw ang asawa, ikaw pa ang nagiging dahilan para ma-degrade ang mister mo. Huwag ikaw pa ang maging dahilan para mapintasan ng mister mo. Dapat ikaw yung nakatingin. Anong kapintasan niya? Anong kakulangan niya? Hindi fault finding sa idea ng negative. Kundi kung ako yung completer niya, saan ko siya pwedeng madagdagan?
Saan ko siya po pwedeng maalalayan? Saan ko siya po pwedeng talagang matulungan para mag-grow sa kanyang personality, sa kanyang purpose sa buhay, in everything? Saan ko siya po pwedeng matulungan? Ganun po, mga kapatid. At dapat natututo tayo. Nagkagalit na kami nung pinag-usapan namin yung tungkol sa ganito. Nagkaroon na kami ng diferensya nung ipinilit ko sa kanya yung ganito. Diba? So, inamin na sa akin ni Mrs. na hindi po pwedeng puro basketball ang gagawin ko. Inamin na sa akin ni Mrs. na naghahanap siya doon sa mga kakulangan ko. So, inamin na. So, yung pong mga bagay na yun, mga kapatid, healthy po yan. Kaya, ang dami pa natin pwedeng talakayin patungkol po dito, pero alam ko po na hindi po sasapat ang oras para dito. Kaya I hope na sa unang bahagi pa lang ng ating pong message na Better Together, na blessed na po tayo, na encourage na tayo. Nawa, nasagot yung ilan sa mga tanong sa isip natin. Nawa, mas mag-improve pa ang ating partnership, ang relationship natin as husbands and wives. Hindi po ba? Maganda po na talagang bilang family, mas masulido pa po tayo, mga minamahal. Kaya, better together. Two are better than one. Yan po ang sinasabi po ng Bible. In marriage, mahalaga po yung partnership na ang diin po natin yung relasyon ayon sa dinisenyo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, thank you po sa inyong pakikisamang muli sa inyong lingkod ngayong gabi. At alam niyo namang wala po akong desire kundi ang maging channel of blessing. Ang inyo pong lingkod ay natuto rin sa napakaraming bagay. Hindi po perpekto ang kahit sino po sa atin, kaya kung aminado na hindi tayo perpekto, dapat willing tayo na matuto. Ang mga hindi willing matuto ay yung mga nag-iisip na sila po'y perpekto, o kaya yung mga hindi gustong matuto ay ang matitigas ang ulo. Dalawa lang yan. Pagka perpekto, yan, baka hindi na gustong matuto. Perpekto eh. Pero wala pong perpekto eh. Kaya para sa akin, yung mga hindi gustong matuto, matigas lang talaga ang ulo. So kaya paalala lang po mga kapatid, we need each other. We need each other. Wag ko sa mensaheng ito, magtuturuan kayo ni Mrs., magtuturuan kayo ni Mr. Okay? Maghahanapan kayo. Hindi. Dapat sa pinag-aralan po natin, ang sinuri natin, sarili natin, at tinignan natin kung sa anong paraan tayo magiging mainam para sa ating pong partner. So again, better together. This is about partnership. Ang emphasis natin, relationship. Sa susunod po, hindi ko masabing bukas, sa susunod po, ang tatalakay naman natin ay ang patungkol sa purpose. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa naging gabay mo sa amin. Thank you for giving us the opportunity once again to learn from Thy Word. Thank you for guiding me. Thank you for giving me wisdom. I pray, O Father, na ang message na ito ay nagkaroon ng malaking tulong sa buhay po namin, hindi lang bilang mag-asawa, kundi sa lahat ng klase ng relasyon. Pero sa naging emphasis po namin about relationship, in marriage, nawa ito po ay naging malaking advantage. At ang hiling ko po, application ng bawat isa po sa amin. Nawa, suriin po namin ang aming pinag-aralan, pagbulayan po ito, at ang maging resulta po nawa ay ang mas matibay na partnership, matibay na relationship, at talagang lumalagong pagsasama sa kapurihan mo at sa kalwalatian mo. Nawa, naging aminado po kami sa aming pagkukulang habang kami po'y nakikinig at naging willing kami na maitama ang mga bagay na dapat maitama sa buhay po namin. Muli po, dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo. Basbasan at pagpalain mo po ang lahat ng mga sumusubaybay sa ministeryong ito. Muli po, comfort para sa pamilya po nila Ate Mylene, Ate Leia, at gayon din po ang iyo pong leading at ang iyo pong pagtulong at paggabay sa magiging operation ni Pastor June at ng ilan pa sa mga may karamdaman po naming kapatiran, kaibigan at kasamahan. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Okay, so maraming salamat po sa inyo mga minamahal. I hope na kayo po ay hindi lang nag-enjoy, kundi napagpala sa ating pong tinalakay ngayon. Better together. Yun ang sabihin mo sa partner mo, ha? Natatandaan mo yung tinalakay ni Bishop, better together. So we need each other. Wala tayong paligsahan, wala tayong pagalingan. Tulungan tayo, palakasan tayo. Yan po ang kalooban po ng ating Panginoon. So kaya I hope mga kapatid na ngayong gabing ito, kayo po ay nadagdagan sa inyo pong nalalaman mula po sa salita ng Diyos at sa topic na ating tinalakay ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na lagit-lagi po sinasabi ko sa inyo na ang aking pong tibok ng puso ay ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless everyone. Sa lupain ng sala at kahilihan, nauhaw ang aking kaluluwa. Ngunit dahil Shout out, Pastor Eder Lacuna. ligtas, ngayon ako'y payap at may tuwa. Sister Miho, Nanay Percy, si Eunice. Shout out sa inyong lahat. Pastor Rodel Tumolak, ganun din kay Jim Pot Cortez. Shout out sa iyo. At Nora, Sister Jessie, my friend, Richard Bong, Sister Ann, Deacon Danny de la Peña, Ate Jing. Shout out sa inyo, Ma'am Burley. Diyos, lakas tagalakay na tamasa. Luwalhati pagpapalay naranasan. Kaya Sister Lauren Blas, shout out sa iyo, Juliet Reyes, and Sister Gail. dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi. Ngayon ay may Okay, God bless. Bye-bye po sa inyong lahat. Good night.